Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Narito na ang unang forecast ng Pag-asa kasama si Earl Figuracion live mula sa Pag-asa DOST. Earl, maganda umaga. Sa inyo sa studio at maraming salamat. Mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong umaga ng Martes. Mga kaibigan, simulan po natin yan sa pamamagitan ng pagkalap natin ng update tungkol dito sa low pressure area sa may silangang bahagi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ayon sa latest update ng Pag-asa, ang low pressure area na ito ay nasa layong 990 kilometers east ng Apari, Cagayan, at ito nga ay nagpapatuloy sa paggalaw nito Kanluran, Pahilagang Kanluran o west-northwest. Hindi naman tinataya na tatama ito sa kalupaan, bagamat ito nga ay nakaka-apekto indirectly dito sa ating weather conditions dahil hinahatak nito ang southwest monsoon o ang hanging habagat papasok dito sa may kanlurang bahagi ng bansa kung saan ito ay nagpapaulan dito sa may western parts ng Pilipinas ngayong araw na ito. Ang low pressure area po na ito, mga kaibigan, ay hindi pa naman inaasahan na lalabas ng bansa sa mga susunod na oras at araw, ngunit ang paggalaw nga nito ay umiiwas nga dito sa ating landmass. Kaya wala naman tayong inaasahang direct effect niyan dito sa ating kalupaan. Mga kaibigan, para ngayon sa forecast ngayong araw na ito, ang kanlurang bahagi nga ng Pilipinas, partikular dito sa may Bataan, Zambales, kasama na rin ang Calabarzon, Mimaropa, Palawan, pati na rin ang Metro Manila ay makakaranas ng occasional rains ngayong araw na ito at dalayan ng hanging habagat na kung makikita po natin ayon dito sa ating MTSAT imagery ay hinahatak nga nitong low pressure area papasok dito sa ating bansa. Kasama na rin dyan ang Bicol region, magkakaroon po tayo ng occasional rains ngayong araw na ito na maaaring maging light to moderate ang intensity o di kaya ay magpabalik-balik sa buong araw o di kaya ay magtagal ng higit sa 2 oras. Ang mga pag-ulan po na ito ay maaari nating maranasan for the rest of the day at hindi naman tinataya na magiging masyadong malakas. Samantala, ang natitirang bahagi ng Luzon, ang natitirang bahagi ng Visayas, pati na rin ang buong Mindanao ay makakaranas ng fair weather conditions ngayong araw na ito. Partly cloudy to cloudy skies lamang po. Still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Mga kaibigan, dahil umiihip nga itong hanging habagat dito sa may bahaging ito ng bansa, pati na rin ang presensya ng low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Pilipinas, ay nagtaas na rin ng gale warning ang Pag-asa sa ilang seaboards dito sa ating bansa. Nakataas ang gale warning dito sa may western seaboards ng Southern Luzon, pati na rin dito sa may eastern seaboards ng Kabisayaan, pati na rin dito sa may Mindanao. Kapag may gale warning, mga kaibigan, ibig sabihin yan ay magkakaroon tayo ng rough to very rough seafaring conditions sa mga bahaging iyan ng Pilipinas at asahan na rin po natin ang malakas na hangin, pati na rin ang maulan na panahon dyan sa bahaging iyan ng bansa. Ang wave height po natin ay maring umabot ng higit sa 3.4 to 4.5 meters at magiging malakas po ang mga hampas ng alon. Kaya konting abiso na lang para sa ating mga maliliit na sasakyang pandagat, sa mga mangingisda, pati na rin sa ating mga malalaking barko na kung maaari lamang ay umiwas na lamang kayo sa mga bahaging iyan ng bansa o di kaya ay pagliban na lamang ang inyong paglalakbay dahil nga magiging delikado ang ating seafaring conditions. Mga kaibigan, sa aming pagbabalik, kami po ay maghahatid impormasyon sa inyo tungkol sa mga inaasahan nating bilang ng bagyo sa susunod na buwan. Iyan matapos ang isang paalala. Mga kaibigan, ayon kay Pag-asa weather forecaster Connie Dadivas, ngayong buwan na ito o sa susunod na buwan sa pagpasok ng buwan ng Agosto ay maaari tayong makaranas at makatanggap ng 3 hanggang 4 na bagyo na maaring pumasok dito sa Pilipinas. Magkakaroon tayo ng 3 to 4 typhoons na maaring pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility for the month of August at ito ang paggalaw nitong mga bagyong ito ay maaring mag-iba-iba. Ito ay estimates lamang ayon sa datos ng Pag-asa, mga kaibigan, at maaring mag-iba ang bilang ng mga typhoon o tropical cyclones na pumasok dito sa ating bansa. Samantala, makikita naman natin ayon dito sa previous data o sa mga nakalap na impormasyon ng Pag-asa sa kanilang climatological records, ang normal track movement po ng ating mga bagyo na maaaring pumasok dito sa bansa ay maaaring tumagos nga dito at tumaan dito sa may Luzon, kasama na dyan sa may National Capital Region kung saan ito ay magbibigay ng pag-ulan. O di kaya ay maaari naman itong lumihis at dumaan lamang dito patungo sa may west-northwest na direksyon ng Pilipinas at umiwas sa pagtama sa lupa. Mga kaibigan, itong ang track movements na ito ay ayon sa nakalap na datos ng Pag-asa sa mga nakaraang taon at ito nga ay maaari ring mag-iba-iba at depende pa yan lalong-lalo na't maaari na nating maranasan ang epekto ng El Nino conditions na siya rin nakaka-apekto sa behavior at sa pag-uugali nitong ating mga bagyong maaari nating matanggap dito sa Philippine Area of Responsibility. Magbibigay naman ng continuous updates ang Panahon TV tungkol sa mga ating
tropical cyclones na maaaring pumasok dito sa bansa, kaya manatili po kayo nakaantabay dito sa telebisyon ng bayan. At yun ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon, ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Earl, para sa ating silip panahon.